Blessed morning mga kapatid! Blessed morning! Mapagpalang umaga sa atin sa bawat isa sapagkat ang Diyos ay kung saan nandoon na nagkakatipon, nandoon siya sa kalagitnaan. So, salamat sa Lord sa muli pagtitipon natin at salamat sa mga kapatid na patuloy na nakikinig, na sumasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa umagang ito, salamat sa Panginoon sa isang linggo na naman na nakaraan. Salamat sa Lord na patuloy tayong binigyan ng panahon pa na makapag-aral pa ng salita ng Diyos, patuloy na makarinig pa ng salita ng Diyos. So sa umagang ito, we just want to thank God na tayo patuloy pa rin nakakalapit ng maayos sa Panginoon. Patuloy pa rin nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga pagtitipon. So salamat sa God. At sa umagang ito, I just welcome to all of the viewers, to all of the people who is going to watch this video. So we are welcome and we just want to thank you that you are always within us. So God bless you. So continue to be in the presence of God as we hear the message of God. So today, the word of the Lord is about the continuations of Revelations as we study the Revelation, the 7 churches. So yun pa rin po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Ikalimang simbahan. Ikalima na po ba? Tama po, no? So yung una Ephesus, tapos Smyrna, tapos Pergamos, then Thyatira, then today is Sardis. So panlima na po, panlimang simbahan po na pag-aaralan natin sa araw na ito, pagbulay-bulayan. So salamat sa Lord at may pagkakataon at salamat din sa kaunawaan, hindi po sa ating kaunawaan ito kundi sa Panginoon lamang. So tayo po yung magsitayo at basahin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ano po ba sinabi sa salita ng Diyos? Pero okay, praise God. So doon po sa mga nanonood, ang ating pong talata ay sa Revelation o pahayag, kapitulo 3 at versikulo 1 hanggang 6. So kung nandun na po tayo, sabay-sabay po nating basahin at ating pong bigyan ng parangal ang Panginoon sa kanyang salita. So sabi po ng Panginoon, to the angel of the church in Sardis, write, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a people in Sardis who have not sold their clothes. With me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of the person from the book of life, but I will acknowledge that name before my Father and His angels. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the church. Hallelujah. Manalangin po tayo. Praise the Lord. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa pagtitipong ito, sa selebrasyong ito, Panginoon. Ikaw lang po ang dahilan ng aming pagparito, Panginoon. Wala pong iba. Kaya po nais po namin kayo masamba, mapapurihan, may taas sa aming kalagitnaan. At dalangin namin, Panginoon, na maging katanggap-tanggap ang aming pag-offering sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Ito lang po aming may bibigay sa iyo, Panginoon. Ang buhay namin, ang oras namin, Panginoon. Lahat, Panginoon, in all of our life, Father God, even our soul, Father, is for you, O God. We offer to you. Make our sweet fragrance, Lord, sa pag-aaral namin, Lord, dalangin namin, Panginoon, ng iyong gabay, na kami inyong samahan, pagkalooban ng karunungan, kaunawaan sa iyong mga salita. Manunood, Panginoon, we pray for the transformation, we pray for the fruits, Father God, sa bawat isa, Panginoon, na mamunga ito 100-fold sa aming buhay, Panginoong Diyos. Yes.
occupy this our mind, occupy our heart, your spirit who will deliver the message today. Lord, thank you that you're using my mouth as your mouthpiece to deliver your words as a vessel of your words. Thank you, God. Thank you. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Shall we sit down? Praise the Lord. Hallelujah. So, last week, we are studying about the Chatera. Ano ba yung sa Chatera? Tolerance, no? So, yung tolerance is yung mga tinotolerate natin sa buhay natin, it's spiritually. Tolerance, kailangan natin na alalahanin natin ano ba yung tinotolerate ko sa buhay, pinapasok ko sa buhay ko na nakakasira sa So, yun po yung mensahe nung last week. So, napaka-sarap po na lagi nating inaalala looban ng Diyos. Hallelujah. So, sa araw na ito, ang salita ng Diyos ay pinadala na naman sa mga anghel ng bawat simbahan. At ito po ay yung Sardis. So, bilang spiritual Sardis, kung meron man sa spiritual Sardis sa ng ating buhay, dito kakausapin na naman tayo ng Panginoon. So, allow the Lord na tayo ay paalalahan, tayo rebukin, yung baguhin, turuan, tayo'y baguhin ng Panginoon, tayo'y sawayin, di ba? Rebuke, saway. So, alawin natin, pag tayo'y sinaway ng Panginoon, mapalad tayo, Panginoon. Kaya sa araw nito, ituon lang natin ang ating attention sa Panginoon at pakinggan natin ang salita ng Panginoon ng Diyos na mangungusap sa bawat sa atin. So Sardis, spiritually, Sardis Church, bawat isa sa mga nanonood at nakikinig. So welcome everyone at continue to be blessed. So Sardis, what you call Sardis is a dead church. Dead. Patay. Hala, patay. So sa Tagalog, patay. Meron bang ganon, patay na church? Meron? Ay sa individual, may patay bang individual? Naglalakad siya, pero Walking dead na yun. pero patay siya. Zombie. Oo, totoo yun. Oo. Oh, hindi nakatanggap sa Panginoon. Hindi tumanggap sa Panginoon. So zombie ang tawag siya. So buhay lang ang kanyang katawan, pero patay ang spiritual niya. Spirit is dead. So yun po. Oh, I pray, I believe, wala rin itong patay na espiritu. At lahat tayo tumanggap sa Panginoon at tayo tumanggap. So mga manunood at sa mga makakapanood nitong video na ito, I encourage mga kapatid na ang Panginoon ay nais po tayong makabalik sa Kanya at mabuhay na muli na kagaya ni Kristo. So Sardis Church is a dead church according to Revelation chapter 3 verse 1 to 6. Hallelujah. So Sardis, what is Sardis Church or Sardis? Sardis means Sardis is Prince of Joy. Prince of Joy o kagalakan. Yung masaya lang. Kasi yung Prince is yung, kumbaga yung meron siyang a rock of joy. Parang napakataas na ng kagalakan niya. Pero anong klaseng kagalakan meron siya? Sa Diyos ba siya o sa tao? So dito, Prince of Joy, in Greek words, paramene. Paramene. Live means live o buhay. O stay o manatili. Yan po sa Tagalog. Keep o panatilihin sa Tagalog. So yun po yung Sardis is buhay o stay and keep o Sardis in the present day hindi na natin makikita yan. Pero bakit inaalod pa rin ang Biblia na ang tagal-tagal na in history wala ng Sardis pero iba na po ang tawag niya ngayon. So we're still in the place, naroon pa rin tayo sa place ng Turkey at doon pa rin yung ating lugar sa oras na ito. Kaya nga lang, kung hahanapin natin sa mapa, wala pong Sardis. Makikita na lang po natin ay ano pong pangalanan niya ay Sarp. Oh, Sarp. So maliit na lugar yan. So yan po ay sa Manisa province ng Turkey.
So yan po, dyan po natin makikita. At ang lugar pong Sardis, nung panahon ng Sardis, ang pangalan pa ni Sardis, is a Flores capital. Ibig sabihin, Flores, napaka mabango, maganda, nakakaakit kasi maganda nga Flores eh. Para bang ma-flower, mapanamuti. So yan po ang Sardis, famous in arts and crafts. So ano ba yung, bakit sila mayabang? Bakit sila marami silang wealth? Dahil sila ang merong yung mga jewelry, yan yung kanilang pangunahing produkto sa kanila. So jewelry, precious stone, gold and silver. So sila yung nagka-crafts niyan, sila yung mga sa Pilipinas, merong lugar niyan sa Bulacan. Ang lugar na yon, lahat doon sa may kawayan, lahat doon gawaan ng mga taga-create ng mga silver, golds, yung didesign. Pag-alagala lang, pero mayayaman. Alam niyo kung bakit? Sila sa kanila dinadala yung mga bara-barang ginto at papatubog yan, gagawin ibang klaseng alahas. Tapos yung mga silver din, sa kanila dinidesign. Tapos yung mga tao, walang ginagawa yan. Nakaupo lang lagi, may ilaw na maliit at tinitik-tik. Yung mga design na ini-engrave niya, tinitik-tik nila yun. Tapos, kaya kita mo, mayayaman ang buhay nila, magagandang buhay nila. Kaya kapag gusto niyo ng mga gold, mga silver business, itong kayo. Ngayon naman, for stainless naman, ang mga ginagawa nila. Kasi pawala na yung klase ng mineral sa atin eh. Yung mga gold masyado nang mataas, pero yung stainless, okay pa, di ba? Nabibenta pa siya ng maganda. So parang sa Sardis, ganyan din sila, mga jewelry din. Stone, nagsisetting sila ng stone. Di ba napakamahal ng mga setting ng stone? Mahal yan. Hindi yan basta yung nilalagay lang, talagang, kumbaga busisi talaga. Kahit nga mga yung pang-corona ng mga yung sa mga pageant. Oo, yung pageant. Yun, doon din ginagawa. Kaya nga inaano nila, maririnig siguro yung mga apelidong halasan. Sila yung mga kilala doon sa mga gems at saka jewelry. So dito, sabi niya rito, these are the words of Him who holds the seven spirit. Ano sabi ng Biblia? These are the words of Him. Sino yung Him? Si Jesus, di ba? So siya ang Him dito. Siya yung naghahawak ng 7 espiritu. Ano ba yung mga 7 espiritu? So siya rin daw yung 7 stars din. Siya rin yung nag-hold sa 7 stars and 7 spirit. Tingnan natin, ano ba yung 7? Ano ba yung sabihin ng 7? So yung ating mga pag-aaralan sa Genesis, no? 7, yung perfectness, yung completeness. So 7 represent completeness or perfection. So yung 7 spirit ay represents Holy Spirit. Tama po, no? Holy Spirit is the 7 spirit, represents Holy Spirit. Revelation chapter 1, verse 4. Kung babalik, ang ibig sabihin nung nito, 7 spirit is, anong spirit is nedma. Nedma sa Greek words. Ibig sabihin, or breath. Breath or spirit. So kaya nga ito ay sabi niya may 7 espiritu na tinatawag niya sa Isaiah Isaiah chapter 11 verse 2. Ano sinabi doon na ito yung 7 spirit? O, tingnan natin. 7 spirit sinasabi ng Isaiah chapter 11 verse 2. Sabi niya, and the spirit of the Lord shall rest upon him. So 1, spirit of the Lord. And number 2 is the spirit of wisdom. Number 2, spirit of understanding. Number 3, the spirit of counsel. Number 4, the spirit of knowledge. 5, the spirit of counsel and might, yung magkaiba pa pala yun. Spirit of counsel and might, all are 7. Knowledge and fear of the Lord. So yan po yung 7 espiritu na kumbaga ito yung perfectness. Perfect spirit. So kaya nga sa 7 represent completeness, and the 7 spirit or the perfectness of the spirit is with the Lord. Hallelujah. And He's holding the 7 stars. Sino naman yung 7 stars? Represent 7 angels of the church.
So, yun naman yung pinag-aralan din natin nakaraan, na Revelation chapter 1 verse 20, yung pinag-aralan natin ng beginning, yung introduction ng Revelation. Sabi niya rito, ang 7 bituin ay ang mga anghel. Kaya nga ito hindi ko interpret, kundi interpret na rin niya ng sarili niya. Kaya sabi niya, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at 7 kandelero ay ang 7 iglesia. So, ibig sabihin, yung stars, 7 stars are angels of the 7 churches. Siguro, I believe, yung isang angel na nakita ko dito is one of the angels na nakatayo sa church na ito. Praise God. So, sa mga church pala, meron din angels. So, kaya nga tayo ay napaka-blessed kasi dito lang nakakita ng angel na church na may angel. Kasi talagang ibig sabihin, kaya pag nagpapasok ka ng mga ibang tao, sabi niya, iba nararamdaman ko, iba yung atmosphere. Pagpasok pa lang, iba na yung atmosphere. Kasi nga, kaya ko na dahil ang laki pastor. Laki niya. Malaki, sobrang laki kasi yung ating garden, meron niyang bakod, ganyan, no? Ay, yung bakod, hanggang dito lang niya eh. Hindi naman ganun kalaki si pastor eh. Hanggang dito lang, hanggang bewang lang niya eh. Kaya kitang-kita ko, meron siyang apoy na niluluto diyan sa harapan niya. May apoy siya. Tapos nakita ko na umuusok, parang parang burnt offering. Oo, parang ganun. Kaya natapos nung malapit na ako na wala siya. Tapos noon, wala namang ilaw. Magulat ako dahil may ilaw siya, maliwanag kasi. Kaya akala ko, boy, ang ilaw. Kaya tuwa ako kasi birthday ko noon. Dala ko yung pagkain at lulutuin. Akala ko, sabi ko, nauna na sila magluto ah. Nauna na sila magluto, nag-ihaw na si pastor. Paglapit ko, patay din ang ilaw. Wala na yung tao, wala na rin yung barbecue, wala na rin yung wala na rin yung malaking tao na akala ko si pastor. Sobrang nga, kaya sabi ko, ito may talagang may angel talaga. Wala, dito pa lang nakakita ng angel. Kaya napakalaki niya. Kaya sabi ko, gagabi yung taas-taas ng pag lumapit ka, hanggang dito ko na eh. Ulo na lang sabi. Ang laki niya, kasi hanggang bewang niya. Kaya sabi ko, ang laki, wala pang bubong nung dati, kaya nga kitang-kita ko yung liwanag niya, plus yung niya, wala pang bubong dati, nakababad pa lang na ganyan. Kaya kitang-kita, tapos nagbabarbecue sa pastor. Kaya salamat sa God, kaya nga, napaka ng Panginoon, binabantayan niya ito. Kaya nga ito sabi ng Panginoon, na siya nag-hold to 7 angels of the church. So ito according to Revelation chapter 1 verse 20. So sa simbahan ito, meron siyang angels. Praise the Lord. So I know it, sabi ng Panginoon, so siya yung may hawak niyan. So siya rin na may 7 espiritu na perfect spirit. Hallelujah. So I know your deeds, sabi niya, alam ko ang iyong mga ginagawa and your reputations of being alive. So ito naman, kinakausap na naman tayo, yung mga tao. Ito ay hindi po sa isang kabuuan ng church, kundi sa bawat isa. As we are church, as individually church, sabi, di ba? Tayo church, tayo temple of God. Sabi niya rito, I know your deeds, you have reputations of being alive. Ikaw ay alive. Masaya ka na. Active ang buhay mo sa spiritual, pero you are dead. Paano kaya naging dead yung ganon? Buhay ka naman, masigla naman yung iyong pagsiserve sa Diyos. Pero tinatawag pa rin ng Panginoon na dead pa rin. O yun, application, makikita natin bakit tinatawag ng dead ang isang tao o isang simbahan o isang church, dahil meron siya nakikita na patay. Ano kaya yung nakakamatay sa atin? Sa espiritu? Faith. So, patay ang pananampalataya, tama po, without faith. So, works without faith, faith without ano pa? Satisfied heart. So, ito pa yun, yung mga tao na walang pagkakaunawa sa Panginoon o yung walang pagbabago. Hindi tinatanggap ang katuruan ng Diyos. So, kahit na ano pang saya-saya nyo sa ano pa yung ginagawa, kung hindi rin naman natin nababago ang ating buhay, dead pa rin siya. Di ba? Dead pa rin siya. Ano pa? Maaari pong meron ding mga banal na espiritu, na mga simbahan o individual na hindi. Ang walang espiritu is dead pa rin sa kanya.
Kasi siya lamang po, ang Banal na Espiritu, ang siyang nagsasanctify sa atin. Siya lamang ang nagsasanctify sa atin. So, ano sinabi nito? I know your deeds, you have a reputation of being alive, but you are dead. Sabi ng, the church of Sardis is filled with works and activity, but this church known as dead as sleep. Asleep. Para ang kahalintulad pala ng dead is asleep. Tulog. Kaya nga marami tayong nababasa sa Biblia na they are falling asleep. 'Di ba? Namatay. Patay din pala ibig sabihin nun. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa mga yung kagaya ng ito, yung parang masayang-masaya yung mga tao, nakita mong siglas-siglas sa simbahan, isang klase ng simbahan na napaka-active. Nakakita na tayo ganyan, napaka-active, ang daming tao, daming gustong pumunta. Kasi yun ang gusto ng tao eh. Pero patay po sa harapan ng tao. Kaya nga sinabi rito, look alive, but spiritually dead, they are like a walking dead. Marami po. May mga pagkakataon na kakausapin ako ng marami ng iba-ibang tao, na sabihin nila na anong klaseng simbahan tayo, bakit ganun, di ba? Ay pero, yung sarili nila, hindi nila tinitingnan. Yung sarili nila, hindi nila tinitingnan lang nila yung ibang tao. Pero sila, spiritually, hindi nila tinitingnan yung kanilang mga pagkakamali. Kaya nga dito sabi ng Panginoon, Jesus rebuked Pharisee. Ano ba klase yung mga Pharisee? Meron ba ditong Pharisee? Pharisee. Pare daw, si. So Pharisee, Jesus rebuked Pharisee, Matthew chapter 23, verse 27. Paano siya nirebuke ng Panginoon? Yung Pharisee na to yun. Sabi niya rito, woe to you, scribes, o sa Tagalog po, saba ninyo, mga eskriba, o mga Pariseyo. Kumbaga sa pagkakataong ito, ay yung mga taong nagtuturo, no? Yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, o yung nangunguna sa simbahan, o yung mga teachers, mga members, o anumang mga tao na nagtuturo, sabi niya rito, woe to you, scribes, or saba ninyo, mga eskriba, mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sabi niya, sapagkat tulad kayo ng libingang pinaputi. Ang kaparehas daw ng mga spiritual dead ay para daw mga libingang mapuputi lang. Maganda sa labas. Maganda lang tayo sa labas. Para bang, uy, blessed na blessed naman nun. Nakakatuwa yung buhay niya. Ang sarap sumama sa kanya. Pero, kaya ka lang naman sasama, dahil parehas lang kayo, yung gusto mong meron din sa'yo, di ba? Minsan, nakatingin lang tayo sa blessing. Uy, na-bless siya dahil siya lagi napaka-faithful sa church, pero ang buhay niya hindi po blessed. Ang buhay niya, puro layo sa Diyos. Marami pong mga tao na akala mo blessed, pero spiritually, hindi po blessed. They are dead. So para daw tayong pinaputi, meron ba tayong gano'n? Wala naman dito, ano? So yung mga parang pinaputi lang, ang ganda sa labas. Napaka-active. Bible study, prayer meeting, tapos simba. Pero wala pong nababago sa buhay. So para daw tayo sinasabi ng Panginoon dito, tulad kayo ng mga libingang pinaputi na may mga anyong magaganda sa labas, datapot sa loob puno ng mga buto ng patay. Patay na tao sa loob. Imagine, tayo ay inihahalin tulad, kung tayo daw ay dead, inihahalin ating buhay sa isang puro skeleton sa loob ng ating buhay. Paano yung skeleton, di ba? Yung mga pag sa loob, pag binuksan na yung pansyon, yung sementeryo, pagbukas mo, buto na lang. Di ba puro buto, mga sira, mabaho, di ba? Lalangis. Yan. Ihalin tulad dun sa mga tao na patuloy sa Panginoon, gumagawa ng mabubuti at nagsasalita ng salita ng Diyos, pero sa loob ay mabaho, puro buto. Kagaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa po yan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay parang ay patay na sa harapan ng Diyos. Laging tatlong klase lang na laging sinasabi hanggang sa yung offense natin sa Diyos. Ano po ba yung kauna-unahan? Yung top of the list na sin ng tao. Diba? Yung idol o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan.
O ay dami ngayon. Baka siguro sa population ng buong mundo, siguro kung sa 100% lang yung hindi nasamba sa ano eh, sa hindi Diyos-Diyosan, no? Yun pa pag nasa UAE lang. Pero pag umuwi po, balik po ulit sa Diyos-Diyosan eh. Meron bang ganon? Iingat. Kasi marami pong nauwi. Pag nauwi po, dahil hindi sila talagang parang nalilimutan nila pag uwi ay balik ulit sa dati nilang gawa. Dito lang nabago. Dito lang naging holy. Pag uwi, balik ulit. Bakit kaya? Ay, nagiinom na lang. Pag uwi. O, di ba? Ay, ang pag-iinom, sabi sa Galatians 5, di ba? Na drunkenness. It cannot inherit the kingdom of God. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo magiging masesave. In short, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung yung mga nanonood ngayon at sumasamba pa sa Diyos-Diyosan, ay itigil na po yan. Dahil yan po hindi nakakalugod sa Diyos. Unang commandment ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga image o imahe na ginawa ng tao na kagaya ng nasa langit, o ano po ba yung mga nasa sa langit? Di po ba ngayon po, ang dami natin sinasamba na nasa langit sila. O kagaya na nasa lupa, o kagaya naman ng mga hayop-hayop, pati baka, Diyos na. O di ba? Siguro, mga baka. Tapos sa lupa, may tao lang na nakapagsalita ng kakaiba, yung supernatural, sasambahin na. Kasi propeta naman. Grabe naman. Kaya nga, ang daming deceptions. So ito po yung mga, ano pa yung mga, yung papabulok sa atin, spiritually. So yung immorality po, di ba? Immorality, pagbukas sa ating katawan, ano bang makikita sa ating katawan, sa ating puso? Pag binuksan, halimbawa, sinabi dahil ikaw ay dead, binuksan ng Panginoon anong puso natin. Pagbukas po, ano po bang makikita sa ating puso? Full of deads, full of bones, mga buto na namamaho. Kaya po baguhin na po natin kung tayo po, tingnan na lang po natin yung mga sarili natin. Usapin natin ang sarili natin, ask ourselves, na kung ano Diyos ang aking puso, ano po ba makikita sa atin? Tayo po ba ay buo? Tayo po ba ay buhay? O skeleton na namamaho? Marami pong kabahuan sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po ang tatlong main offense o top of the list sa Panginoon is idolatry, adultery, at yung ano pa? Pangatlo, greediness. Lahat po yan, marami pong mga talaga pong ayaw po ng Panginoon. Yan lang ang binabanggit niya hanggang sa Revelations, hanggang sa end of the times. Kaya ito, sabi ng Panginoon, nirebuke siya yung mga Pariseo. Ito especially dun sa mga nagtuturo pa. Kagabi nga, nag-uusap. Pastor, kawawa yung mga pastor. Sabi, oo nga, kasi gawa ng biro mo. Pag ikaw ay nagturo ng hindi ayon sa Biblia o hindi tama o binago mo para lang sa alam mong gagawin ng Panginoon, tatapon sa impyerno. Tapos sabi, panapin ka sa apoy. Sapin. So, ibig sabihin, pag sapin, parang ikaw ito, yung mga tao nakatapak dito. Kasalanan mo, pastor. Kasalanan mo, pastor. Nakahawak sa iyo lahat at ikaw ang kawawa. Nakasapin ka sa apoy. Kasi ikaw yung may nagturo, ikaw yung nagturo ng mali. Kaya kawawa yung pastor. Kaya dito pala, kawawa na siya. Sa langit naman, hindi na siya kawawa. Kasi sa langit, sabi niya, He will wipe your eyes, your tears. Pero kung dito naging masaya tayo, nag-benefits yung mga pastor o yung mga leaders o yung mga pare o yung mga kung sino-sino pa mga leader ng simbahan na hindi niya tinuro ang salita ng Diyos, anong mangyayari sa kanya? Dito masaya siya, nagkamal siya ng mga benefits, pera, lahat pa. Diba? Ang daming mayayaman. Pag titignan mo sa YouTube, sino yung the richest preacher?
Di ba? Sila Joel Osteen, di ba? Kasali yan. O sila, Tuloy. sino pa? Kibo. O kasali rin sa Pilipinas yan, si Kibo. O maya-maya yan. Pero mag-uuwi ka, isang sakong kwartang dadalhin limos mo, pinaglimos mo yung mga members mo. Di ba? Ang dami. So kaya nga, hindi ko naman sinasabing lahat ay ganun. Ang sinasabi lang po natin ay kung tama yung tinuturo po. Di po ba? Kasi kung hindi naman, ay bakit pa marami silang naluloko, no? Marami silang nabubuyo. Kaya nga tayo, maingat tayo dito sa simbahan ito. Kasalamat lang sa Lord na talagang kagabi nag-iisip din kami ni Pastor, lahat dinideploy. Sabi namin, positive pa rin. Kasi yung mga dinideploy, para dito magsisimula yung good seeds, di ba? Pag inuwi kayo, napunta kayo sa ibang simbahan, yung seeds nyo, makaka-contaminate kayo dun sa iba. Di ba? Kasi yung seeds na nakuha nyo is pure na seeds. Kaya pag uwi nyo, madidiscern nyo yung tama at saka yung mali. So, hindi naman kayo sinabing magiging judgmental kayo. Judgmental tayo pag uwi. Hindi porke, hindi yan maganda. Hindi. Ikaw ang magliwanag, magturo ka dun sa mga kapatiran. I-aim mo na one day na kayo ay maging tagapagturo. Para yung mga na-receive nating mga word of God is may share na tayo paniwala. Kasi otherwise, lahat ng mga tao sa mundo is magiging mas marami matatapon sa impyerno. Ay ayaw ng Diyos niyan. Kaya nga sa gabing ito, sa araw na ito, yung Church of Sardis is filled with works and activity, but this church is known as dead or asleep. So, nirebuke nga siya ni Jesus, sabi na kayo mga Pariseo, kayo yung mga nagpapaputi lamang ng inyong mga puro paganda lang sa labas, pero sa loob po ay bulok. So, huwag tayong maging bulok, maging pure tayo, maging holy tayo. Maging banal tayo. Alisin natin yung mga kabulukan sa ating buhay. Mga bulok na hindi ka nais-nais sa Diyos na namamahaw sa harapan ng Panginoon. So, sabi niya, Sardis Church is a picture of prosperous, busy with religious activity, but it is dead. Busy with religious activity, pero merong mga iba't ibang activity para yung mga tao maging masaya, para yung tao maging magpumunta lagi, maging active. Yun lang. Pero sabi ng Panginoon, but it is dead in the eyes of God. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5 to 7, ano ba sinasabi ng 2 Timothy 3, 5 to 7? Sa Tagalog po sinasabi ng Biblia, sabi na may anyo na kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito'y paalaala ni Timothy na meron daw mga tao o simbahan o organization o religious sabi niya, having a form of godliness. Kung ang topic nila, ang tema ng kanilang samahan is puro godliness. Tema lang yun. Tema lang. Ang tema, they are formed like a godly, like holy. They are speaking about godly. They are propagating about godly. Pero sabi niya ng Panginoon, but they are denying the power of God. Ano ba yung dinideny na power of God? Yung yung pinag-uusapan niyo yung salita ng Diyos, pero hindi tinatanggap yung mga katuruan. Ano ba yung mga turo? Pag sinabi na bawal uli. Pwede ba yun? So hindi mo ituturo yun. Kasi pag tinuro mo yun, mag-aalis ang lahat ng member. So kaya nga, pipiliin mo lang ituturo. So propagating without power. Alam mo yung power is to rebuke, to correct, and to renew, to transform. Paano kung walang transformations? Ang tawag ng walang transformation is dead. Meron ba tayo sa mga nanonood, nakikinig, I challenge yung mga walang transformation, patay po yan. Kaya gusto ng Panginoon, tayo po hindi tayo magmukhang anyo, di ba yung anyo? Na may anyo, mukha lang. Pero ba ganun? Mukhang holy. Mukha lang holy. Di ba naman mukhang holy? Mukhang holy. Di ba maraming mukhang holy lang? Oo. Sa itsura holy. Oo. Uy, mukhang banal. Ang bait. Mukhang mabait. Mukhang
yan na lang asawa, yan na lang aking ano, mukhang mabait, sabi. O, di ba? Yun ang will ko ah. Yun yung aking, God's will. yun yung will ng Panginoon sa akin, napakabait, mukhang mabait, mukhang ano, pero hindi mo alam na Mukha lang. ano pala siya. Mukha lang daw. Nagulat na lang siya, nalaman na lang daw niya, after 5 years, may asawa pala at may mga anak. Yun, kaya nga, nung nagulat na lang siya sa akin, bait. Kaya, pati yung magulang ko ay natuwa kasi yun na raw yung soulmate niya. Oh! Yun na, kaya nga, hindi tayo pwedeng sa mukhang mabait lang. Hindi pwede tayo sa mukhang kanyong banal. Kailangan alamin natin yung espiritu niya. Malalaman mo yung espiritu niya. Madidiscern natin yan. Bakit kamo sa fruits niya yan, malalaman. Kaya meron isang tanong sa akin, 3 araw na niya tinatanong sa akin. Nasabi ko, mali ang theology mo dyan, kapatid. Ang sabi niyang, test the spirit is yung alamin mo kung anong klaseng espiritu yung nagsasalita. Kung sa Diyos ba yung espiritu niya o sa demonyo. Kung ang espiritu kung ang espiritu niya sa demonyo, malalaman mo by their fruits. Di ba? Nagtuturo ka tapos iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Oo. Di ba? Ang hirap pero kaya ano na, salita ka, turo ka ng turo ng mga tao, pero ang buhay mo, hindi yun sa sinasabi mo. Huwag kayong maglasing. Pero siya number 1 lasenggo. Oo. Huwag kayong huwag kayong mag-asawa ng iba pa. Uy, pero ikaw number 1 may asawa na iba. Nagalit daw po kasi kayo uminom. Galit lang. Pag galit, pwede mag-inom. Ay, Nagalit daw. eto po, hindi po tayo pwedeng mag-anyong ano lang. Hindi po tayo pwedeng parang hunyango lang na pag tayo pabago-bago ng anyo. Hirap naman po siya. Oo, pabago-bago ng na itsura. O pag napasandal dun sa holy din. Pag napasandal dun sa sa mga magiinom din. Parang ano yan, parang ano yan, pusit. Oh? Para ng kulay. Oo, nag-transform ng kulay. Nag-ano, Pag may nakadikit sa bato, mukhang bato bato. na bato. Pag nakadikit sa puti, puti siya. Puti siya. Wala puti. Mahirap po yan. Hindi natin basta ma-distinguish yan, di ba? Kaya yun po yung totoong test the spirit. Kaya lang po yung sa kanya, test the spirit is yung makipaglaban ka sa debate. Yun ang test the spirit. Pag daw hindi makasagot, ibig sabihin, yung na ang espiritu niya ay sa Diyos dahil siya nananalo. Patay. Wala. O, di ba layo ng theology? Mali po. Hindi, tinggo yan, tinggo. Tinggo po yung tinggo. Kaya nga wala pong Tingology. Kaya nga po, mag-iingat po tayo sa mga taong ganyan. Na kung dumating sa araw natin, na sinasabihan tayo ng ganyan, test the spirit. Ang totoo pong kalugan ng test the spirit. Kaya sabi sa kanya, kapatid, mali po yung iyong pagkakaunawa. Ito po ang totoong kaunawaan niya. Sabi niya ganyan. Kaya niya. So, ako lang naman, sinasabi ko lang yung kahulugan niya. Kasi tayo talaga inaral din naman natin yan, napagdaanan naman natin yan. At napalalim natin na talagang yun naman talaga ang kahulugan. Kahit sinong theologians ang tanungin mo, yun ang ibig sabihin niya. Ng test the spirit is to test what kind of spirit do the preacher is having. Tinuturo niya. Oo. So ano siya? Dapat yun. Walk what you talk. Ano pa maniniwala isang tao na kung ikaw ay nagtuturo pero kitang-kita na ikaw na mismo ang hindi gumagawa ng tinuturo mo. Sino pang maniniwala sa iyo? Sino pang susunod sa atin? Di ba? Yun. So kaya nga maingat tayo mga kapatid. Kaya nga tayo tinuturo natin is ngayon talagang foundational verse na talagang inaaral natin na huwag tayong maniligaw, huwag tayong mababago. Kaya nga ang hinahamon ko lagi yung mga kapatid na isulat niyo bawat pag-aaral natin. Ako, salamat sa Diyos dahil binibigyan ako ng break na makapag-aaral ng salita ng Diyos. Every, sabi nga ni Pastor, makakapagod ka na. Ako naman, di po, Pastor, okay lang po. Kasi ako, habang inaaral ko, ako natututo. So kahit na medyo challenge sa akin, minsan kulang na ako sa pahinga, pero gusto kong matuto, gusto kong malaman. Kasi gusto kong ako mismo maka-witness, ako mismo makapag-tapos nung Biblia na maaral ko lahat yun. So kahit na dumating pa yung araw na dumating pa sa harapan ko kung sino pa man yung mas alam kong nag-aaral sa Harvard, kaya kong harapin po.
Nakakahabal. Kahit galing. Habal-habal Kasi yan. si Lord ang kasama. Kung wala naman po sa ating kapangyarihan yan, kundi sa Espiritu ng Diyos. Sabi ko nga, yan ang Diyos na meron tayo na He is greater than who is in this world. So yan po. So Sardis is church of picture of prosperity, busy in religious activity. They are, sabi niya, nag-aanyo lamang sa kabanalan, natapwat tinatawag ang kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos is to baguhin tayo, di ba? Bago tayo. Pero ayaw nila ng pagbabago eh. Ayaw. Kaya nga naghahanap na lang sila ng mga tao, ng mga simbahan na tatanggapin na para hindi sila nire-rebuke doon. Hindi bawal eh. Hindi, pag pumunta rito, lagi lang ako na naman. Whoop! Whoop! Panay ang ilaw pag nagpe-pray. Whoop! Ano ba naman yun? Kasi tinatamaan daw. So kaya nga, sabi ko nga sa pag ayaw natin ng kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin ayaw natin ng pagbabago. At kung ayaw natin ng pagbabago, ibig sabihin hindi natin tatanggap ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin natin buhay. Yun, yung mga nagaan yung lang. Ito yung punyango. Anyong punyango. Anyong pusit. O yun. Kaya mag-ingat tayo sa anyong pusit. Okay po, anyong pusit. May mga anyong pusit po ba dyan sa atin, sa mga nanonood? Medyo sweet pag pusit eh. Pag unya ako, parang napakas. Mas mahirap na yun, no? Kasi kung saan dumapo, yun ang kakulay niya, yun ang kaitsura niya. Hindi mo siya basta malalaman. Hindi alam kung born again siya. Oo. Kasi Tawa hindi na nila lang. alam Oo. born again eh. Lasing sila, lasing ako. Lasing ako. Hindi nila nalaman, born again ako. O lasing ako din eh. O, pagdating naman doon sa Ay, naku po. Tatawarin po. So, sabi niya rito sa sunod na verse, sapagkat sa mga ito, nanggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling nalipos ang mga kasalanan at ibang pita. So dito, pinapayagan yung iba't ibang kasalanan. So walang lahat okay. So tolerance. So yun yung Church of Chatera. Puro tira. Tira-tira. Sa Church of Chatera. So sapagkat sa mga ito ay nanggagapang ang sa mga bahay. So lahat po ay ginagapang niya. Lahat po kinukuha niya. Ang iba, pag nakita mo, nasa social media pa. Pero sila, kilala mo silang mga manggagawa ng simbahan. Ako hindi po ako natatawa. Sa akin po ay nalulungkot ako. Katunayan nga, paggising ko kanina, nakita ko yung si brother kaya nga sabi ko, nalulungkot ako. Mamaya na lang akong yung message sa kanya. So kung napanood ni brother to, so po natin pag malaki pa, nag-iibig tayo. Nag-ano tayo, nagtumatagay na tayo. Nakakalungkot po. Hindi po kami masaya. Kami po yung nagpe-pray para sa atin lahat na wala mong isa sa kamay ng Diyos na mawala may spill. Yan ang prayer ng Panginoon, di ba sa John chapter 17? Na nothing will spill in His hands. Yun ang prayer niya. Tayo din, ganun din. Hindi po tayo nag-condemn, hindi po tayo nagpapaano. Pero ang gusto ng Panginoon natin is yung mabago tayo, makorek tayo. No? So kaya nga po, salamat sa Diyos na huwag po tayong, kung tayo umuwi, huwag natin kakalimutan yung mga natutuhan natin sa Panginoon. Sabi niya rito, na laging, sa verse 7, na laging nagsisipag-aral at kailan pa may hindi nakarating sa pagkakaalam. Pagkakaalam ng katotohanan. Aral ang aral! Ay, yaman! Ang daming alam. Mayroon talagang tao. Pero wala pong ganyan katotohanan sa puso. Hindi po tinanggap. Puro Kaya nga nakakaano yung mga ganun, nakala nila, parang na-deceive din sila eh. Hindi rin nila alam siguro. Nakakala nila na ito na. So kala nila yun ang totoong pagsunod sa Diyos. Pero hindi. So Sardis Church is community of living dead as sabi niya rito, some may have been only professing Christians. So marami mga professing Christians, engaged religious activities, never truly trusted in Jesus. Hindi sila totoong nagtitiwala sa Diyos kasi hindi naman sila nagsasubmit talaga sa Diyos. Hindi nila sinusuko ang buhay nila sa Diyos. Yun po yun. So however, they are carnal believers. O believer naman. Kaya nga lang, carnal nga lang. O ang daming ganyan. Ang dami pong ganyan.
Kaya nga hindi sila makapag-stay sa mga, ano yung masyadong strict ng church. Ayaw. Kasi kaya nga, ultimong pag-asawa. Bakit? Eh, kaso nga, standard ng Diyos yan eh. Ano po bang gagawin natin? Pag sinabi ng Panginoon na hindi ka pwede mag-asawa with unbeliever, tapos ikaw, nagmamahal ka sa unbeliever, alis ka na lang sa church na yun. Meron naman church na pwede yung unbelievers tsaka believers mix each other eh. Oh. Diba? Kaya nga, mahirap dun sa stricto. Pero hindi po stricto yung church. Ang stricto po yung Panginoon. Ay, ultimong maliit na bagay pagdating ng araw. Di ba yung sa 7 churches na pinag-aaralan natin? Bawat isa, sabi niya, kayo ay kumbaga, ay yung service niyo sa Panginoon ay napaka-endurance, napaka-taas. Talagang yung araw-araw yung buhay binibigay niyo sa Lord. Kaya lang, laging may kaya lang. Ibig sabihin ng kaya lang, o laging may subalit, ibig sabihin meron pa rin siyang complaint sa atin. Kaya nga ang buhay natin, inuusap yung bawat parts na aspect ng ating buhay. Hindi lang po tayo sasabihin, okay na. Ano naman, sumusunod na ako sa Diyos, pero may part ka na hindi pa rin sinusuko sa Diyos. Meron ba? Wala. So yung may part tayo, kung may part tayo na hindi pa sinusuko, ayaw, huwag natin hayaan na may sasabihin ng Panginoon na kaya lang sa buhay natin. Sa bawat individual po. Sa mga nanonood ngayon, yung individual natin na buhay, huwag natin hayaan ng Panginoon may makita pa sa ating buhay. So kung ano man yun, ay tayo po nakakaalam. So kaya po baguhin po natin, isuko natin sa Diyos kung hindi natin kaya, pagkat ang Panginoon, tutulungan tayo upang mapagtagumpayan natin. Pagsuko, ibig sabihin, pag-iwan, pag-alis, dun sa sitwasyon na yon. Hindi pwedeng, Lord, I surrender, Lord, sinuko ko na sa iyo. Suko lang, taas ng kamay, salita lang. Pero ganun pa rin yung ginagawa. So mahirap po yun. Ay kaya sabihin ng Panginoon, kaya lang, I have something against you. Ayaw natin na masabihan tayo ng Panginoon. Kundi dapat ang marinig natin sa Panginoon, well done, my faithful servant. Diba? Come to me and share with my happiness. Yun yung gusto ng Panginoon. Yun ang dapat narinig natin. Hindi yung, you are good, your deeds is, ganun kaya lang, ayaw natin. Huwag nating hayaan ng Panginoon, may sabihin kaya lang sa buhay natin. Amen po? So huwag tayong makarinig nawa ng they were active, engaged in work, but temporarily dead and spiritual. So yan po, yung they made good start. Sa beginning lang po, good sila. Pero habang naglalakad po, papatay na. Nahihinto na, hindi na tinatapos yung trabaho. Maraming ganyan, di ba? Hindi tinapos, kahapon lang, nakita ko yung kapatera na, bigla ko na-analyze, habang nagdadrive ako. Noon, ang init-init sa paglilingkod sa Diyos. Sila nga itong mga teacher ko mga spiritual leaders ng Bible study eh. Kaya ako, taga-dala ng pagkain, taga-luto ng ulam. Tapos na ngayon nakita ko, wala na sa bahay. Ano nangyari? Sabi ko sa yung pinag-ano nito, biro mo, lahat ibinigay niya. Nag-desire siya, magkakasya para kay Lord. Hindi nagkasasakyan. Tapos nagamit for a few months. Gusto niya, hiningi rin ng Lord, nag-decide din siya na maging isang worship leader. Naging worship leader siya. Wala na din. Dahil for the Lord's din, makatulong sa ministry, sa kanyang salary. Binigay din ng Lord, 21,000. Oh my God. Dirhams. Look. Oo, Wow. nasasakyan niya, dalawa. Isang Pajero at isang sedan car. Tapos libre yung mga anak niya. Pero ngayon, ano nangyayari sa kanya? Wala na sa church. So, unfinished. Kailangan tapusin natin. Kaya nga tayo mapalit tayo pag kaya minsan ayaw ng Lord na bigla tayong bebles ng todo. Nawawala eh. Nawawala. Yung mga yun, kawawa. Ako naawa ako sa kanila, ay napagsabihan na rin naman na minsan pa nga masama pa yung pastor pag pinagsasabihan. Yung in-encourage mo, pinuntahan mo. Alam mo sasabihin, ikaw pastor, tinuruan yung pastor. Ikaw pastor, ganito eh. Ikaw pastor, ganito. Ay, sino bang gusto mong mabago?
Binigay ang pastor para ikaw ay turuan. Hindi binigay turuan mo yung pastor. Ikaw pastor, ganito ikaw eh. Ikaw pastor, ganito ka eh. Maalam. Sino ba ngayon ay structure? Ano ba yung structure ng church? Diyos? Member ba? Hindi. Pastor. Tapos, yung ministry, members, leaders. Kaso ngayon, ang pastor ang tawagang ano lagi. Tinuturuan ng Laging offended sa pastor. Pastor, ganito ka eh. Pastor, ganito ka eh. Lagi na yung pastor ang nakikita. Hindi niya alam yung pastor naghirap sa bawat araw, bawat gabi. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natutulog yan. Plus prayer pa para sa bawat isa. Paano pa? Diba? Hindi yan nagre-reklamo. Kasi nga, ang nagtawag sa kanya, yan Diyos. So sa Diyos na lang siya may kalakasan. So Sardis is a community of living dead. So we will not be a good in start lamang, ha, mga kapatid. Saan man tayo umuwi, saan man tayo pumunta, in the future, ha, na paalala ko lang sa mga kapatid na huwag tayong babalik sa dati nating pinanggalingan, ha. Yung iba nga dyan, babalik na lang ako doon sa dati ko. Ano ba yun? Matapos yung dalhin, balik, turuan, puyatan, bisitahin, tapos ano naman, babalik na lang ako. Kaya ba ngayon, ano ba ngayon kami ba'y nawala? Sa amin, kami taga ano lamang. Kami taga-tanim lang, taga-lead sa Panginoon. Pero sino bang nagre-rebeldehan mo? Ang Panginoon, hindi naman kami. Hindi kami. Kaya kung kayo nanonood ka, nakarelate ka sa ganitong sitwasyon, huwag tayong ganyan. Huwag tayo, alawin natin lagi tayong turuan ng Panginoon. Huwag tayong hihinto hanggang matapos natin makarating tayo sa langit. Huwag natin hihintuan. Ano mang hirap ng ating sitwasyon? Minsan sa ministry, o sila may o walang namang kinikita ngayon, o di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Yung iba dyan, pag wala na kinikita, di ba? Unahin ko pa ba yung church? Magugutom na yung tiyan ko, magugutom yung pamilya ko, di ba? Saka lang yan siya. Saan yan? Di ba? Pastor, gutom lang, pastor. Get your faith. Oo. Oo. Kaya, alam mo, papakitaan ng Panginoon yung mga tao. Gulat ka na lang na yung sinasabi niya kakainin niya. Yung sabihin niyang magugutom lang sa pagiging pastor. O kita niya ba, Panginoon, o yan, binubusog kita, o pinapakain kita. O, di ba? Yun yan. Kaya nga huwag tayong magtatampalasan, magtatampo tayo sa Panginoon. Hindi na ako, magbabalik na lang ako sa ano ko, dati kong pinagalingan. Pabalik ka pa, sino pinaganuhan mo? Kaya ang Panginoon naman. Hindi naman yung simbahan, hindi naman si pastor, hindi naman ako, hindi naman tayo. Sino bang talo? Huwag tayong ganun, patampo-tampo. Wala tampo-tampo mga kapatid. Huwag tayo magtampo mga kapatid. Ito'y hindi natin inaano yung mga ganun sitwasyon. Kundi tayo ay nire-review, pinapaalalahanan. Huwag tayong magtampo, huwag tayong nakalis sa presensya ng Diyos. Di ba? Hindi yun para tayo hiyain, hindi tayo para ay samaan ng loob, kundi tayo ay patayuin sa ating kahinaan. Doon tayo tuturuan eh. Kaya kapag tayo nilagay sa isang simbahan o sa isang pastor, ibig sabihin, doon ka matututo. Kasi tayo magkakaiba tayo ng ano eh. Pare-parehas man tayo ng spiritual, pero magkakaiba tayo ng design. Si pastor ang design niya, iba yan ang design niya. Being leaders. Ang design niya is parang kumbaga sa mga army, pang scout ranger. Yung mga survival, yung mga halos yung parang may hirap na mission. Di ba meron namang parang navy lang, navy o kaya parang police o kapgo lang, yun natin. Lagi na nasa gate, gano'n. Tayo. Isang banyerang isda, isang taong isda, pag hindi mo binigay, hindi lalampas. Korap pala. So, mga ganun kakaiba tayo ng klase kaya tayo we are army, we are soldiers. Magkakaiba nga lang. So, merong pit, si pastor, pit siya dun sa mga labanan na mga spirit, no? So, pag ako din na dun sa kanila, yun, nakita kayo. Sige!
O kaya may wakwak na nalipad, o diba? Fit ba ako doon? So parang sa akin, although pare-paras tayo ng spiritual understanding and level, gusto naman meron tayo, pero tayo po yung may kanya-kanyang design. Kaya nga yung may mga namamatay sa persecution, yun din ay design siya to endure sa ganun. Kaya nga, di ba, may mga iba't ibang klaseng church. Yung Smyrna, di ba, suffering, yung mamatay siya. Design siya doon. Hindi siya inallowed doon sa ibang church kasi hindi niya kakayain. Kaya nga tayo may kanya-kanya tayong design. So, kung tayo may design, pinagkatiwala ka kapatid, matuto. Dito ka kapatid, magpalago. Huwag tayong babalik na lang pag hindi na natin kaya. Kasi wag ganun. Tayo po ay isa ng layunin makarating sa langit. Amen po? Amen. Praise God. So wag tayong ganyan. So wake up! O mga kapatid, wake up daw. Strengthen what remains. Magsigising. Sabi ng Ephesians chapter 5. Sabi niya, I have found your deeds unfinished in the sight of God. So yung mga hindi tinatapos ang hindi tinatapos ang race o ang service sa Diyos. Tapusin po natin. Bangon, mga natutulog. Di tulog ba? Wala naman Naantok na ba? Wala naman? Wala naantok? Hallelujah. So Ephesians chapter 5 verse 14 to 15. Ano sinabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, kaya nga sinasabi niya, gumising kang natutulog. Paano ba nakakatulog ang Kristiyano? Paano ba natutulog? Backslide. Backslide. Wala na sa church. Ayaw na muna. COVID. Bawal muna. Magsimba. COVID. COVID. Oo. May ginawa. Tapos, magbangon ka sa patay. So, ikaw daw, ginigising tayo. Simbahan yan ha. Nasa church siya. Pero, patay. O tulog. O asleep. Meron ganun. Kasi ibig sabihin, hindi pa rin siya nagpapasakop sa... Meron namang specific, literal ang kanilang profession na masaya lang sila, sama-sama sila. Pag nag-Christmas party, may karaoke at saka may beer sa loob. Instead na thanks, hindi po ganyan ang gagawin, hindi po magpapasalamat sa Diyos. Ang pasalamat nila, magsama-sama sila at mag-inuman, maglasingan. So paano po ba yung ganun? So ito po yung sinasabing tulog. So spiritually tayo, tulog, yung mga ganun. Kaya dito naman, salamat sa Diyos, na laging gising. Yan ang gusto ng Panginoon, be sober. Full. Amen. Kasi tayo, naghihintay tayo, preparing. Ito po ang dahilan kung bakit tayo laging gising. Hindi po natin nahayaan na tayo makatulog. Kasi gusto ng Panginoon na pagdating niya ay, alam niyo yung ilaw? Yung police virgin, lagi tayong gising. Lagi tayong naghihintay, nagbabantay. Kasi kung dumating siya at naubos yung ating ilaw, patay tayo, iwan. Ay, in a blink of an eye lang po yan. Pakikita natin na nagtrompeta at ang daming angels sa langit. Nasa air, Panginoon. At nag-aakyata ng mga believers. Believers plus nabubuhay yung patay na believers. Bubuhayin yun, sabay-sabay yun. May bubuhay na pag-trumpet, buhay yung mga believers na patay. Na tapos akit ngayon. Eh paano kung wala kang, tulog ka pala nun? Tulog tayo. Kaya huwag tayo patulog-tulog. Huwag tayo tulog-tulog sa pansitan. Amen. Hallelujah. Huwag tayong tulog-tulog. Kaya yung mga mayayabang dyan, ang tawag din dyan, sleep din. Hindi nakikinig sa turo ng Diyos. Pastor, hindi naman. Ito ngayon. Tulog yung mata ko, pero yung tayo. Yung tainga ko, nakikinig naman. Kaya pag sinabing, sino muna sa sabay, amen! Siya na mag-isa. Ephesians chapter 5 verse 14, ito yung mga sinasabi niya na magsigising daw. Magsigising, gumising. Wake up, those who are sleeping. Kaya nga, ginigising natin ang mga kapatid. Sa mga nanonood, kung meron tayong symbol of sleeping in the spiritual. So yung mga sleeping, yung mga backslider. May backslider? Wala. Nanonood. Hallelujah. So, isa po yan. Backsliding
plus yung full of immorality hanggang sa oras na ito, hanggang sa araw na ito. Ano po yan? Natutulog po yan. Ginigising ng Diyos. Huy, gising ka na. Iwanan mo na yung mga ganyang gawa. Gising. O yung mga taong nangungurakot pa rin sa PhilHealth. Pilhead. O, May Oo. sakit ako. kasi huwag na yung tulog ng tulog. May sakit Kasi pag dumating, bro mo, may sakit pa lang eh. Patay na. Oh, Iwanan daw na. grabe ah. Clean pangalan. Nagkiklim ng lolo. Kukunin ko yung aking yung paggamot ko. Patay. Patay ka na po ah. Grabe naman, patay na agad. Kakahiya. Kaya nga Panginoon, panay ang paalala. Panay ang paalala sa atin, paggigising sa atin. Kahit sa gobyerno, kahit sa anong aspeto o organisasyon, ito po ay isang paggigising ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon, na kung hindi daw tayo magbabalik sa Kanya, gising, siya dadating na hindi na natin nalalaman. Kawawa! So ano pang kasunod? Sabi niya rito, mag-ingat kayo, kaya naman tayo, mag-ingat kayo, sabi sa verse 15, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Kaya nga yung encouragement ko kay Ate Jenny ng umaga. Sabi ko, basta kapatid, yung tayo binabasa ng ating mga tao, kaya yung ating kilos dapat maging maingat tayo. Kaya sasabihin ni Paul dito, mag-ingat nga kayo sa paano kayo lumalakad. So yun yung tinitingnan ng tao sa atin. Paano ba tayo lumalakad? Tayo ba'y lumalakad na ayon sa mundong ito? Oho? Hindi ano? Lumalakad ba tayo spiritually? Sa direction ni Lord? Amen. Dapat ganyan. Mag-ingat tayo lumakad. Huwag gaya ng mga mang na nagdurung-durungan lamang, kundi gaya ng isang marunong. Sino may marunong? Yung mga sumusunod at nagsasabuhay na salita ng Diyos. Yan po ibig sabihin niyan. So 1 Thessalonians 5:14, ano yung paalala ni Paul dito sa mga Thessalonian? Sa ating po mga ngunit kayo mga kapatid ay wala na sa kadiliman. So ngayon, mga kapatid, wala na tayo sa kadiliman. Upang sa araw na yon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Kasi darating ang Diyos, ang Panginoon, para doon sa mga taong ay para kaya nga tayo laging prepare o ready. Hindi tayo kagaya ng dadatnan ng isang magnanakaw. Kagaya tayo ng isang matalino na naghahanda, yung 5 foolish virgin, di ba? 5 wise virgin na lagi siyang may ilaw, lagi siyang may handa siya pagdating ng Panginoon. Ready ako, dadating ng Panginoon. Ganito rin tayo. Ready tayo pagdating ng Panginoon. Alam natin, ito na yung time eh. Sa YouTube, lagi na lang pag-uusapan yung pagdating ng Panginoon. Ba ngayon kung dadating ang Panginoon, ano bang paghahanda ang ginawa natin? Usap lang tayo ng usap, post lang tayo ng post. Pero ang buhay natin, hindi natin pinopos. Ayusin ang buhay. Hoy, mag-church tayo. Ay, hindi po. COVID kasi. Oo, alam ko na yan. Uy, pamula pa pagkabata, alam ko na yan. Ay, ano ngayon kung alam mo na? Ang tanong dyan, nabago ka na ba? Sinunod mo na ba ang salita ng Diyos? Mahirap po yan. Kaya nga, ngunit man. So hindi na tayo nagbabantay ba tayo? Amen. Kaya nga mga kapatid, kada minuto, kung halimbawa minsan may pagkakataon na nagkasala tayo minsan, no? Unintentional, no? Hingi agad tayo ng kapatawaran, no? Yung Espiritu ng Diyos nagbigrip ka agad, no? Nasabihin na, patawad ko, Panginoon. Ang laki ng grieviness. Kaya nga, hindi hayaan ng Holy Spirit na nakatira sa atin na tayo mamumuhay sa kasalanan. Immediately, pagkagawa mo ng kasalanan, nakagawa ka, nakakahingi ka agad ng kapatawaran kasi nga may nagsasalita sa'yo. Kaya nga tayo, laging ready. Lagi tayong prepare. Anytime si Lord dumating, ready ang ating heart. Kaya nga lang, ang paalala ni Paul, huwag tayong tutulog na. Huwag tayong tutulog. Lagi tayong gising.
sinasabi, kapag kayo lahat ay pawang mga anak na ng kaliwanagan. So magliwanag tayo. Kung tayo totoong anak na ng liwanag, ang buhay natin dapat mag-shine. Okay po? Matthew chapter 5, di ba? 17 o 16, 17. Na let your light shine upon every people. Kung nakikita yan, liwanag. O wala daw naman na liwanag na tinago sa ilalim. O di ba? Hindi mo na makikita. So, yung Christian, yung tinatagong Christian, hindi nila nalaman, Christian ako. O, di ba? Nag-inom sila, nag-inom din ako, hindi nila nalaman. O, pwede ba yung ganon? Hindi pwede. Kaya hindi pwedeng ang light, dapat ang light nakikita. Uy, kakaiba talaga siya. Talagang totoong Kristiyano siya. Kaya na kayo? Yun, ganon. Huwag tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mabiyak at mapagpigil. Pigil. O, yun yung napakahirap sa atin. Lagi natin yung struggle. Yung self-control ako po. Yung self-control po. Nagalit na naman po ako. Ay, sa kasama ko. Nagluto po. Hindi po, joke lang po. Yung po, minsan yun yung pinaka-number one struggles ng ano eh. Ako nagalit sa ulo kasi may nagtapon ng basura sa bahay. Oo, galit. Tinapon, binalik ko lang. Wah! Kaya, sabi ko na nasa basura eh. Tinumbok ko, binalik pa dun sa harapan na ng bahay. Basura mo! So marami pong ano. So yung self-control, yung makapagpigil po tayo. Mache-check po tayo yung pagpipigil natin. Minsan sobrang, yung nasabihan ka lang na hindi maganda. Nalabas si ano. Dragon. Lalabas na ako. Sino ba yung lumabas? Ay, grabe. Yung dragon daw. Delikado. So, wala na tayong dragon. Dapat eh, patay na si ano. Nandiyan mo si Goku eh. No? So, datapwat, palibasi mga anak tayo ng araw, mga pigil tayo at isuot ang baluti ng panampalataya at pag-ibig. At maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Yan po yung ang gusto ng Panginoon sa atin na mga pagpipigil tayo. I pray na sa ating mga nanood, kung meron man tayong mga ganun, mga easily anger, walang yung madaling mag-init ang ulo. Oo, minsan sa mga bata, sa mga anak, no? Pag biglang yung mga wala pang anak, eh, hindi pa nyo alam. Maaaring sa mga yung mga may anak, minsan na sa mga bata na, oo, kasi ang pakulit. Kahit malaki na, makulit pa rin. Oo. Pag-ship na course. Ang simple ng course, kakano lang eh. Okay na, ang murang-mura ng tuition. Napahalagahan, palit ka na naman ng course. So na Shout out! Salam! For I have found you deeds, sabi niyo Panginoon sunod na salita niya, for I have found you deeds unfinished in the sight of God. Paano ba yung nagiging unfinished? Ayaw pala ng Panginoon na hindi natin tatapusin. Maraming hindi nagtapos ng ministry. No? Maraming hindi nagtapos ng ministry. Na may mga pastor na nag-umpisa lang. Pastor lang sa umpisa. Pagkatapos na backslide na. Marami po. Kasi nga naging pastor sila dahil sa theology certificate. Diploma lang. Inilagay sila na hindi sila dumaan sa mga proseso ng Diyos. Minsan nga may karoon akong conversation sa isang pastor. Sabi ko, pastor, ano ba yung mas magiging kalugod-lugod sa Diyos? Na karapat dapat kang tumayo as pastor. Yung naging pastor ka dahil sa diploma. So, di ba? Nakapag-pastor ka dahil sa diploma mo. Dahil we had knowledge ka eh. Pero hindi ka spiritual na knowledgeable. Pero, yung isang tao na hindi naging pastor siya through the process, na hindi naman siya nagkaroon ng diploma. So, alin ang mas kalugod-lugod sa Diyos? Di ba yung taong nabago na sa process ng Diyos? Na itinalaga talaga siya ng Diyos. Yung iba na talaga lang dahil dun sa diploma. Mahirap po yun. Kasi nakita ko yung pagbagsak nila. Pagbagsak nakita mo, after 1 month, 2 months, ito palang ministry. Hindi pala ganun kadali. Iba palang ministry sa Panginoon. Hallelujah! Antok na po ba tayo? So sige, bilis-bilis na natin kaunti. Sabi niya, Luke chapter 14, 28-30. Sa inyo, kung ibig magtayo ng isang
mug ay hindi mo naupo, tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong magsisipag, kung may pagpatapos ito. Pag daw tayo naggawa ng isang bahay, dapat daw ay alam natin kung kayang tapusin. Kaya tapusin. So magtataya o estimation na tatapusin mo yung bahay. Parang sa ano, tatapusin natin yan. No matter what, kahit anong mangyari, tatapusin natin yan simula natin. So kaya nga kung tayo susunod talaga sa Diyos, susunod sa Diyos, kahit may problema tayo dahil sinabi natin sa Panginoon na, Lord, I surrender to you my life, binigay ko sa iyo buhay. Ito lang may bibigay ko sa iyo. Dumaan pa yung malaking problema, nakapokus pa rin sa Diyos. Nawalan siya ng trabaho, nakapokus pa rin sa Diyos. Diba? Nagpili siya ng trabaho, nakapokus pa rin sa Diyos. Nandun laging consciousness sa Diyos. Yan yung yun yung gusto ng Panginoon na ini-estimate natin na matatapos ba natin. O kaya nga, manalangin tayo sa mga kapatid na may mga ganong status sa mga pagkakataon ito na nawa matapos natin yung takbuhin natin. Amen. 28, sinasabi pa rin dito na baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi na matapos ang lahat ng mga makakakita ay magsisimulang siya ay libakin. Tingnan mo, ang mangyayari sa mga Kristiyano na hindi natapos ang kanilang sa Panginoon, lilibakin lang siya ng mga tao. Sabi niya, simba-simba ka. Ba't nandito ka ngayon? Diba? Ngayon, nandito ka na, kasama ka na namin. Welcome to the Secret. Secret, welcome to the club. Hirap nun. Kaya huwag tayong ganun. Ang isipin natin, matapos natin yung ating nais po ba natin tapusin? Kasi tapusin po natin yung po ang gusto ng Panginoon. Huwag po tayong hinto, no matter what. Kahit anong trabaho, kahit anong challenge sa buhay, hindi po natin dapat i-give up. Remember therefore, what you have received and heard, hold it fast. Ano ba yung hold it fast? Hawakang mabuti. O huwag nating sasayangin, huwag nating papakawalan. So, hold it fast and repent. If you do not wake up, I will come like a thief, and you will know what time I will come to you. Ito yung hold it fast means tightly and secured. Yung hindi ka talaga bibitaw sa mga natutuhan mo, hindi mo ipagpapalit anumang meron sa mundo. Kahit pa yung mga tribulations, sa tribulation na, di ba? Kung hindi ka na liglig o hindi ka na pababa sa mga trials mo sa buhay, pagdating naman sa tribulations, doon naman tayo dadalihin. O kaya, kagaya ngayon, kung mabawang biglang sabihin, lahat tayo magpatatak na kasi para makauwi lang. Pasis mo para makauwi is tatak. Anong gagawin? Titira na lang dito o uuwi, papatatak lang. Stay dito. Stay na lang. Ay, uulihin na rin. Okay lang, hulihin na. Dapat, gano'n. Ibig sabihin, hindi mo sinurrender yung faith natin. So kahit nahulihin, at least di ka nagpatatak, hindi ka nag-compromise para na makauwi. Hulihin na, o ano pa man ang gawin, basta hindi mo sinuko ang iyong pananampalataya. Yes. Hallelujah. Yan po yan. So, hold it fast. What you heard means tightly and secure. Proverbs chapter 4 verse 23 to 27. Keep your hearts with dialogue. Ingatan mo ang iyong puso, buong sikap, sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. At sabi niya, ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at mga suwain. So, bantayan natin yung ating puso. Madalas diyan nakapasok ang kalaban sa puso natin. O pagka ang heart natin, makaharap tayong magandang trabaho. So, no matter what, ang gusto ko, trabaho maganda. Kumita agad. Kumita na maraming yan. Diba? So, ang punto doon is yung heart natin ang nagiging entrance. Tayo natin, sabi ng Proverbs, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Humiwalay ka sa mga bibig at mga suwain. Mga masamang bibig. Suwain na labi at ilayo mo sa iyo. Iwasan natin. Lumayo tayo sa mga ganun. Kasi kahit nga yung makipag-usapan ka lang dun sa mga kanilang ginagawa, ba, minsan,
nakakarinig kayo, pag nag-uusapan sila, no? Tapos puro bastos, no? Tapos nandun ka, hindi mo kaya, no? Sabi mo, alis ka na lang. Minsan may nagmumura, wala nang ginagawa, mumura. Kada galaw, mura, kada galaw, mura. Ito mo, ang puso mo talaga parang binibiyak eh. Hindi natin kaya yung ano eh. Siguro nakakaroon tayo ng mga kasamahan ganyan, ano? Walang ginawa kundi minura ng minura, ano. Ito, lahat ng oras ng kanyang buhay, minura ng minura. Kaya nga ang buhay niya mura lang. So kaya huwag tayong makikiayon sa ganito. Maghiwalay natin ang mga bibig na masasama. Sabi niya rito, let your eyes right and let them eyelids look straight before thee. Tumingin matuwid ang iyong mga mata at huwag ang mga talok at mata ay lumingon matuwid sa harap mo. So, lagi nating focus yung ating eyes sa heavenly things. Sabi ng Biblia, put our eyes in the heavenly things, hindi not in the earthly things. So yan po yung gusto ng Panginoon, lagi tayong focus. Kaya nga yung ating pagtuturo ng Panginoon sa atin is yung lagi nating paano tayo makakapasok sa langit, paano tayo makakapasok. Ito yung mga way, ito yung mga pamarangan natin. Kaya kailangan dito, araw-araw paalalahanan ang membro, paalalahanan ng lahat ng tao. Kasi nakakalimot kasi. One day lang, bukas, baka mamaya pag-uwi natin, libutan natin yung pag-aralan natin ngayon eh. Iba na yung ating nagiging movement eh. So kaya nga lagi tayong papalala, meron tayong Sunday, meron tayong Tuesday, meron tayong Thursday, kung pwede nga lang eh, araw-araw. So since na meron tayong mga circular job, circular na trabaho, kailangan natin na hindi tayo, magkaroon naman tayo ng space para mag-aral. So ano pa, tumingin man, sabi niya, pag papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan, sa kaliwa. O ibig sabihin, straight lang po ang lakad natin. Huwag tayong, kung dahil sa problema natin, okay na, kaliwa muna ako. Diba? Kung ano naman, okay lang, kanan muna ako. Hirap yung ganun. Ibig sabihin, nagko-compromise tayo. Yung lagi tayong left to right, left to right. Kaya nga, hindi nakatapos sa mga Israelita eh. Kasi laging yung gusto nila ang sinunod nila. Tapos sa ating buhay spiritual din. Minsan gusto natin sa church, minsan naman ayaw natin. Pag tayo may problema, babalik mo sa church. Pag wala problema, wala natin sa church. Kanan kaliwa. Kahit hindi tayo nakakadiretso ng ating buhay spiritual. So, Revelation chapter 3, verse 4 to 6, yet you have a few people in Sardis who have not sold their clothes. Ano ba yung sold their clothes? Lupa, madumi. So, ibig sabihin, yung mga hindi nagkaroon ng mga contamination, meron din, di ba? Ibig sabihin sa buhay natin, o sa church, o sa members, o sino man, talagang napaka-straight. Meron talagang na puro siya. Hindi man lang siya nabahiran ng contamination. So, yet you have a few people in Sardis who have not their clothes. They walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will let them be dressed in white. I will never blot out the name of the person whom from the book of life, but will acknowledge the name before my Father and His angels. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says. So dito naman yung contamination sa not soiled means contamination. Yung soiled their clothes, not soiled. So contamination in other words. So hindi tayo na-contaminate. Meron ba tayong mga contamination sa ating spiritual na contaminate? Siguro sa pagbibidyo, lang natin. Minsan, sa panonood lang natin, di ba? Nood lang naman eh. O, contaminated tayo, meron tayo sa horror. Contaminated yun. Kasi ang horror, sabi ng 1 Thessalonians na, do not abstain on all evil forms. Parang nakikipattern ka dun eh. Kasi ang ine-edify mo is yung evil. Salim na panoorin mo yung mga gospel, panoorin mo yung magagandang video para sa Panginoon, para ikaw yung mas lumakas, mas gumanda ang spiritual mo, pero pinapanood mo sa kumot, pero ganyan, di ba? Tapos paglabas mo, hindi ka man na makalabas, sa hagdan pa lang ay,
Pastor! Takbo mabilis dun sa pakyat, si Ate Crisan yun. Akyat, kasi takot siya dun sa mga dilim, takot sa mumo. O yan. So, na kasi natin namin siya, alas 2 na ng madaling araw, alauna eh. Takot yun. Kasi nga, siguro, hindi ko alam kung bakit siya naging matatakotin sa dilim. Siguro, nanonood din siguro. Eh, kaya lagi nasa sa isip niya, meron sa likod mo, meron sa likod mo. Meron sa likod mo, ayan, ganyan. Salip na labang, may kapangyarihan na binigyan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na napapalaya sa mga demonyo. Eh, hindi. Nangyayari tayong demonyo. Dapat yung demonyong ang hanapin, siyang palayasin. Kaya kasi ng pastor, nasa ng mga demonyo? Nasa ng mga may sakit? Diba? Takbuhan. Pag merong yung mga naglalakad din sa bubong, demonyo, baba ka dyan. Diba? Ganun. Hindi yung tayo natatakot sa demonyo. Eh, demonyo, image lang yun eh. Diba? Hindi po yung nakakapalaki. Ang nangyayari sa kanya, gumagamit siya ng mga tao para makapanakit siya. So, gagamitin niya, pupusisin niya isang tao, papasokan niya. Tapos, siyempre, magkakaroon ng reaction yung physical. So, yun doon lang siya nakapanakit. Pero sa sarili niyang pananakit, ang bawa sabihin niya, sasaktan ka, physical, hindi niya kayang saktan. Kaya ginagawa niya, puro, gagamit siya ng mga schemes. Yan ang ano niya, style niya. Kaya kapag pinalayas mo, wala siyang magawa. Pinalayas na naman ako. Mga bahay na tinitira natin, o nire-review, dinidikit, o tanggal na naman siya. Sabi niya, ito na naman yung mga tao na ito, pinalayas na naman ako. Hintayin mo lang, pag kayo umalis dyan, babalik ako dyan. O di ba? Pag alis nyo, doon pa rin siya, babalik ulit siya. Alis lang siya pasamantala. Para sa tao lang yan, na sa una, o sige, Christian ka, o sige, babantayan kita. Pag isang araw, babantayan ko yung araw na manghihina ka. Babalik ulit, bibigay ka rin. Ano nga napakatsaga ni Taning? Ano napakatsaga niya? Talagang kahit na ang haba-haba na taon na nagiging Kristiyano yung tao, masunurin na sa Diyos. Pero alam niya, one day, bibigay. O, di ba? Meron bang gano'n? Kilos pa lang. Kaya, totoo tayo sa gano'n. Kaya sa Satanas, kaya nga tayo, meron tayong kapangyarihan para tayo magpalayas ng mga gano'n. Kaya nga huwag tayong abstain with any form of evil. Yung mga Halloween, di ba? Halloween party lang naman eh. Di ba, design pa kayo mga paniki dyan. Diba? Tapos pagka yung may mga sungay-sungay kayo ganyan. Di ba? Bata lang naman, hindi. Bawal yan, hindi yan. Hindi yan sa Panginoon. Bata lang daw, katuwaan lang. Lagyan mo ng pangil, lagyan mo ng It's a form of the satanic. So yan po yung yung contamination, nakukontaminate tayo ng word dahil sa ating din. So, contamination means defilement, or pollution, or taint, stain, infection. So, defile means marumi. So, Ephesians chapter 5, verse 5:11 to 12, yung makibahagi sa mga walang kapakinabangan sa gawa ng kadiliman. Kundi bagkos inyong sawatayin ho, pinapa-review pa sa atin. Gawa ng mga espiritu. So, sapagkat ang mga bagay na ginagawa ng lihim ay na mahalay, ay sa lamang ay hindi na pwede. Pero kung kahit tayo magsalita man lang ng mga salita ng mga mahalay, hindi tayo pinapayagan ng Biblia. Sasalitain mo lang wala namang pero sabi ng Biblia, hindi na, kahit salitain lang, ay hindi tayo pinapayagan. Napaka-holy talaga. Kaya nga tayo, yan ang gusto ng Panginoon, na wala na yung nagpaparumi sa atin. So, defile a man o nagpaparumi is, sabi niya rito, ano ba yung nagpaparumi sa tao? Yung mga lumalabas sa bibig natin. Hindi daw yung pumapasok sa tiyan. Di ba madalas minsan sabihin, yung makakain mo daw, mapaparumi sa'yo. Hindi yung sabi niya, tatakin mo din lang naman, ilalabas mo rin naman. Kaya nga, yung magpaparami sa tao is yung ginagawa natin at yung sinasabi natin. So, fornications, murders, evil, sabi niya rito, ano ba sa Tagalog yun? Pagnanakaw, masamang pag-iisip, pakikiapid, pagpatay sa kapwa. Yan yung mga nagpaparami sa tao, hindi yung mga pumapasok sa bibig, kundi yung mga lumalabas sa bibig natin. Kaya kumain ng dugo.
Yan. Kasama rin yan, yung hindi tayo kakain ng dugo. Kasi yan naman ay nakautos din ng Panginoon na huwag natin kakainin ang mga dugo. O sabi niya rito na ang mga kasakiman, mga kasamaan, pagdaraya, kalibugan, at matang masama, kapusungan, mga kapalaluan, mga kamangmangan. This is the defiled. Yun yung nakaka-defile. Ano ba yung nakaka-defile sa Tagalog? Paparumi. So yung mga nagpaparumi sa atin, sa harapan ng Diyos. So yan po yung defile. Kaya nga sabi ng Panginoon, not soiled the cloth or speaks contamination. So kung tayo, na-contaminate tayo through yung mga sins na meron na ginagawa ng maraming tao. So kung tayo, huwag tayong magpapadefile doon, huwag tayong magpapakontaminate doon. Kasi ang mundo, ganyan ang action ng mundo ngayon eh. Di ba? Yan ang ng mundo. So cloth represents righteousness. Sabi niya in Revelation chapter 22 verse 14, blessed are that do this commandment, that they may have to the tree of life, may enter through the gates into the city. Mapalad ang mga naghuhugas ng kanilang mga damit. So yung mga clothes, sabi represents righteousness. So yun yung katuwiran ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon nag-robe like robe with the dip of the blood. So makapapasok siya sa bayan sa magitan ng mga pintuan at nangasa labas ang mga aso. So ito yung mga righteousness, ibig sabihin ng clothes. So clothe yourself with righteousness. Sabi doon sa ibang salita. So clothe yourself. So ito yung character. Ano ba yung mga tayo ngayon? Ano ba yung naka-clothe sa atin ngayon? The one who is victorious with clothes, with the white clothes. White means purity. Diba? Purity, symbol of purity or holiness. So ano pa? Not blotted with the book of life. So hindi tayo tatanggalin ng Panginoon yung ating pangalan. Revelation 20:15. Oh, pwedeng mawala ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So tayo po ba? Pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen. So praise God. Din na magsaya kayo dahil hindi sa nakapagpalayas kayo ng demonyo, kundi magsaya kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. So yan po yung sabi ng Panginoon. So I will acknowledge in the fathers and the angels. So yan po ang sinasabi ng Panginoon sa mga victorious. Ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ano pa? Dressed with white. So with righteousness sa Kanya. I will acknowledge Him in the Father and the angels. So siya yung mag-mediate, siya yung magbibigay ng assurance na papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Conclusion, praise God. Salamat po sa pagtsatsaga. I pray na ang salitang ito ay patuloy na mag-remain sa ating puso. Conclusion, 1 Thessalonians 5:6-8, sabi niya, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Sa Tagalog po, huwag nga kayong mga tulog. May tulog po ba dyan? May tulog na? Wala pa naman. Gaya ng mga iba, kundi tayo yung mga puyat at mga pigil. So tayo mga magpuyat. Kaya nga tayo gabi-gabi nag-aaral ng salita ng Diyos, gabi-gabi nagpe-prayer, is for us to be watchful, na hindi tayo maliligaw. So let us datapot palibasi mga anak tayo ng araw, mga pigil tayo na isuot ang baluti ng panampalataya at ang pag-ibig at maging turbante ang pag-asa ng kaligtasan. So wag na po tayong matulog. Hallelujah! So pag-uwi po natin, nawa po yung ating buhay ay hindi tayo magkaroon ng mga sign of sleep, yung mga backslide, yung mga paglalamig sa Diyos, yung pagkawalan ng attention sa Diyos, yung mata natin sa Diyos, minsan sa problema, pagdidesisyon. So, lagi tayo. So, let us always prepare sa pagdating ng Panginoon na hindi tayo naliligaw sa kanan o sa kaliwa. Hallelujah! So, praise God! So, salamat sa inyong pagtsaga. Ito po yung salita nito. At tayo po yung magsitayo at tayo Panginoon sa
pagsamba sa Kanya. Hallelujah. So before that, so let us song a praise to the Lord. Na purihin natin siya dahil ang kabutihan ng Panginoon ay lagi na lang na umaapaw sa atin. So hallelujah. We thank God. Hallelujah. Salamat po Panginoon Diyos sa tanghali nito na patuloy mo kaming minarapat na kami maka-enter sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Lord God, thank you, Lord God. Salamat po sa mga tao na patuloy na nagtsatsaga, nagtitigil, patuloy na nagpupuyat, Panginoon, para kayo mapapurihan, masamba, at maitaas ang iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, na kami buhay sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin at pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Spiritually, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ano man mga part ng buhay namin na natutulog pa, Panginoon. We pray, Lord God, isingin mo, Panginoon, ang mga natutulog na puso, Panginoon. Spiritually dead, Panginoon, we pray, God, na you help us to be alive again. Hallelujah. So shall we sing a praise, hallelujah, to the Lord. Thank you, God. Praise God.
makalapit muli sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na salisikin mo uli ang aming puso, O God. Sa araw na ito, O God, sinusuko namin ang aming buhay. Bagay na hindi nakakalugod sa iyo, God. Lord, sa amin po, Panginoon, ay nais po namin maging banal. Nais po namin, Panginoon, na kami makalakad, Panginoon, makarating dyan sa kinalalagyan mo, Panginoon Diyos. Nais po namin, Panginoon, na kami makapagbigay ng papuri sa iyo, yung kaluguran sa iyo, God. Lord, yan lang po ang aming nais, Panginoon. At wala po kami may bibigay sa iyo, kundi ang buhay lang namin, Panginoon Diyos. Kaya sa oras ito, Panginoon, nais po namin ang aming buhay maging karapat-dapat sa iyo, God. Lord, sa oras ito, Panginoon, salisikin mo nga po kami, Panginoon. Lord, patawad naman sa aming mga kahinaan, sa mga tulog namin, mga spiritual, Panginoon, Lord. Yung mga puso namin, Panginoon, na hindi ayon sa iyo, O God. Yung mga buto-buto na madumi, na namamaho sa aming puso, Panginoon. Lord, speak to us, O God. Speak to us, O God, and deal with this sin, O God, with these problems in our hearts, O God. Lord, we are not dead. We are not dead, Lord. We don't like to be dead. Dalangin namin, Panginoon, ang panibuhay na kasama kayo, Panginoon. Lord, dinalapit ko sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid, bawat isa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay kalugdan mo, Panginoon. Yes. Lord, sinusuko namin ang lahat sa aming buhay. Sa aming mga pagkapwa-tao, yung mga patay sa part ng buhay namin sa pagkapwa-tao, sa pakikipagrelasyon, Panginoon Diyos, sa pakikipag-deal sa mundong ito, Panginoon, Lord. Alam mo yan, Panginoon. Sabi mo nga po, wala kami may tatago sa iyo, Panginoon. Lahat ay hayag sa iyo, sa iyong paningin. Kaya, Panginoon, minsan pa kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Humingi ng kabanalan sa iyo, God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, nais po ng Panginoon na makipag-usap sa bawat. Nais po ng Diyos na tayo po ay isuko ang ating buhay sa Kanya. Mga bagay pa, Panginoon, na hindi nakakalugod sa Kanya. Lord, sa oras ito, Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng bawat sa Panginoon. Pakinggan mo, Panginoon, ang mga ng bawat sa Panginoon ay kukumpes namin sa iyo, God. Lord, sunugin mo na ito, Panginoon, hindi na ito para sa iyo, God. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at maging kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Lord, sa aming mga tagapanood, Panginoon, ganun din ang aming panalangin na abutin mo sila, Panginoon Diyos. Hallelujah, O God. We thank you, God. Lord, you hear our prayer, God. Marapatin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Lord, salamat sa pagkakataong ito, sa pagkamatay mo sa amin, at kayo muli na buhay, Panginoon, para sa amin. Kaya sa oras ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsisisi, tanggapin mo ang aming paghingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Pakinggan mo kami sa aming panalangin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name. We give you praise and thanks, O God. Hallelujah, O Lord God. Ibig sa aming mga decision, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kami inyong pakinggan, Panginoon. Sa aming mga kahinaan, O God, sa aming mga paghanap ng aming buhay na ikasisiyan ng aming puso, Lord, dalangin namin ito po ay set sa iyo, Panginoon. Nakapokus lamang sa iyo, O Diyos. Lord, thank you, God. At kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, we thank you. Shall we invite everyone to come again in the presence of God, in the place where dito po sa kalagitnaan, tayo po'y manalangin. Hali po kayo, lumapit po tayo sa harapan ng Panginoon. Lapit po tayo, lapit tayo. Hallelujah.
Sige po, lapit po tayo. Lapit po tayo po mananalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord God, praise your name. Sige po, lapit tayo po manalangin. Papanalangin po natin ang bawat isa upang magkaroon ng patuloy na kalakasan sa Panginoon. Hallelujah. Lord God, Ikaw na nagutos sa aming Panginoon bilang iyong mga overseer, Panginoon, iyong shepherd, Panginoon. Lord, sa oras ito, Panginoon, alam mo ang mga dalahin ng bawat mga kapatid namin, Panginoon, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin ang kalakasan, spiritually, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, si Ate Jane, Panginoon, nagdi-desire, Panginoon, na patuloy pang makilala kayo, Panginoon. Patuloy na lumago pa spiritually, Panginoon Diyos. Lord, yan lang po naman ang dahilan na siya patuloy na nagsisikap na makalapit sa iyo, patuloy na magpabago sa iyo, Panginoon, dahil nais po niya maging kalugod-lugod sa iyo, nais po niya mapaglingkuran kayo, Panginoon, sa higit ng kanyang kakayahan, Panginoon. Lord, pagkabigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. Lord, thank you God sa buhay niya. Gamitin mo siya for your glory. Panginoon, bigyan mo siya, Panginoon, lahat ng desire ng kanyang puso, Panginoon. Lord, ang mga plano niya, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon Diyos. Lord, sa kanyang pagtatrabaho, samahan mo siya, pag-ingatan mo siya, Panginoon, gamitin mo siya, Panginoon, for your glory. Let her, Father God. Lord, we thank you sa mga puso niya, Panginoon. Lord, continue to strengthen her, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, thank you sa buhay niya, Panginoon. Lord, si Ate Jen, Panginoon, Lord, we thank you sa buhay niya, Panginoon, na patuloy mong ginagamit spiritually, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, ay kayo may dakilang tawag sa kanya, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na sa kanyang buhay, Panginoon, ay maibigay niya, Panginoon, ang kanyang kumpleto sa kanyang buhay, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung mga bagay na hindi pa po sa iyo, Panginoon, we pray, O God, that you cleanse, that you may forgive, that you may lead her, Father God. Mightily, Father God, Lord, yung gift na binigay mo sa kanya, Panginoon, I know, Lord God, she has, Father God, by the power of the Holy Ghost. Lord, thank you, God, sa buhay niya. Continue to use her as generous workers of this church, Father God. Continue to use her, Father God. Multiply what you given to her, Father God. Lord, we thank you. Strengthen her, Father God, spiritually, physically, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, we pray for Ate Panginoon, yung kanyang puso to serve you, to give her, Father God, whatever she has, Father God. Lord, today, Father God, alam mo po, Panginoon, yung kanyang dalangin, Panginoon, na siya makabalik, Panginoon, after ng kanyang vacation, Lord. I pray, Father God, na saan mo siya, Panginoon, kung babalik mo siya rito, Panginoon, Lord, provide everything to her, Father God. At Lord, yung kanyang pag-uwi, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo kanyang pag-uwi, Panginoon Diyos. Provide mo ang kanyang pangailangan, Panginoon, yung mga provisions, money, Father God, mga provisions, Father God. Lord, ikaw, Panginoon, siya magbigay sa kanya, Panginoon. At pag-iingat mo, Panginoon, na siya, Panginoon, ang dinadalangin namin sa iyo, Panginoon. At yung mga bagay na kanya na-receive, Panginoon, spiritually, yung mga seeds, Panginoon, patuloy mong patubuin sa pangalan ni Jesus, Lord God. Patuloy na ito mag-multiply, mag-remain sa kanyang heart, Panginoon, Lord. We thank you, God, sa buhay niya. Pag-ingatan mo siya lagi, Panginoon. Saan man siya pumunta, let the light shine upon her, Lord God, at dalangin ko, Panginoon, na continue, God, to use her mightily in Jesus' name. Lord, we thank you, God, sa aming kapatid na ito, na patuloy na nagpapasakot sa iyo, patuloy na naghahanap sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, na pinadala mo siya sa simbahan ito o panggamit sa iyong ministry, Panginoon, Lord God. Continue, God, to use her mightily. Bless, Lord, everything that she has, Father God. Let every works of her hands be prosper, O God. Lord, salamat po sa buhay niya, Panginoon, sa being one of the mga nagkagamit-gamit sa simbahan ito, Panginoon. Lord, continue to increase, Father God. Ano man po pang pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon, Lord God. Lord, increase in wisdom, increase in service, increase in commitment, Father God. Lord, thank you, God. Protect mo, Panginoon, siya, Panginoon, sa mga contaminations. Protect mo, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na mga hindi nakakadala, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Lord, kundi, Panginoon, siya yung kaluguran, Panginoon. Lord, thank you, God. We bless you. We give you praise. Lord, thank you sa buhay ng Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, sa aming kapatid, dahil sa aming driver, Panginoon.
Alam mo po, Panginoon, yung kanyang heart, Panginoon, to serve you as administration. Lord, I know, Panginoon, na meron pa po, Panginoon, na kayo binigay sa kanya, Panginoon. Lord, allow the Holy Ghost to use her, Father God. Allow the Holy Ghost to work in her life, Father God. Lord, anong Panginoon, mga boundaries, Father God, or barrier, Panginoon, para hindi siya mabuksan ang kanyang spiritual gifts. In the name of Jesus, Lord, I pray right now, anointing be upon her, Father God, that she will be used mightily. New aspect of her ministry, Father God, open in the name of Jesus. Open it, oh Lord God. Lord, we thank you, God, sa buhay niya, Panginoon. We yung plano niya, struggles, or anything, Lord God, sa kanyang buhay. We pray that you may continue, God, to strengthen her, Father God. Lord, thank you for everything, oh God, sa buhay niya. Use her and strengthen his spiritual life, Father God. And I pray, Father God, go always before her, Father God, wherever she will go, God. Thank you, God. Hallelujah. Lord, si Ate Ruby, Panginoon, na patuloy ko, Panginoon, na alam ko po, Panginoon, ang kanyang heart to serve you in fullness, Father God. In fullness, O God, alam ko po, Panginoon, ang kanyang puso na ibigay niya lahat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo increase pa, Panginoon, yung kanyang karunungan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na gamitin siya mighty lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam ko po, Panginoon, na mayroong kang dakilang plano para sa kanya to being of preachers, O God. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na pastor siya, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na pinagkaloob mo siya, Panginoon, ng karunungan na makapag-serve sa iyo, Panginoon, mightily, O God. Lord, ano man po, Panginoon, pinagkakatiwala mo sa kanya sa oras na ito, for being a financial department, Father God, continue, O God, to give her wisdom. Lord God, continue to everything, Father God, open many gifts in Jesus' name. Hallelujah. Let the Holy Ghost continue to empower her, O God, in the name of Jesus, Lord God. This is our prayer. Amen. Hallelujah. So now, shall we pray also to Ate Roslyn, to all of the people who is watching in this video. Hallelujah. We are praying for everyone. Let us pray together to all of the presidents. Hallelujah. Lord, Father God, we pray, O God, to come to you again. We are praying for Ate Roslyn, Father God, that she may able, O God, to lead by your Holy Ghost, to lead you by Holy Spirit, O God, that you may help her to decide, Father, for her, Father God. It will be done for her, O God. Lord, we are just asking, O God, must quality, we must ask you, O God, it will be given to us. Lord, we are praying sa trabaho, Panginoon, sa magkaroon siya ng trabaho, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, na magagamit mo siya, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Tana Roslyn. Magpalain mo siya, Panginoon, ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay, Panginoon, yung kanyang
for Pastor Don, o Ate Lynn, Father God, Lord, we pray for Pastor Don. Lord God, we pray that you may continue, oh God, to give him, oh God, the Holy Spirit, leading him, Father God, na siya napapabigay sa kanya, Panginoon, na kapangyarihan, Panginoon, upang magamit mo siya, Panginoon, mightily, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, maging sa pamilya na dumadalangin, Panginoon, ang iyong intervention, Panginoon, sa mga part ng buhay nila, Panginoon. We pray, Father God, for strengthening them, healing, Father God, strength, Father God, health, Father God, in the name of Jesus, maging sa kanilang sa church doon sa Lubid. We are praying for our big church na pagtulong, Panginoon, ang pagkalooban, Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon, na magamit para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon Diyos. Lord, kay Adeline, Panginoon, we are praying for Adeline that you continue, God, to use in her ministry, Father God. Continue to Father God. I know, Lord God, that you will show visions to her, Father God. Diyan na mangyayari, Panginoon, na siyang magaganap, Panginoon, sa simbahan ito, Panginoon, na magpaparami ng mga manggagawa mo, Panginoon, Lord God. Lord, continue to increase her, Father God, in the gifts that you've given her, Father God. Thank you, God, for continue, God, using us for your glory, O God. Lord, this is all for you. This is all for your glory. This is all to you, God. Lord, we thank you for everyone, O God, who come in this place, O God. Bless them, Father God. Bless them, O God, spiritually and physically. Pour out your spirit. Pour out your blessings upon everyone. Satisfy our souls, satisfy our hearts, O God, that we may able to rejoice always in your presence, O God. Lord, we thank you, God. We thank you, God. We thank you, God, that you receive us, O God. You thank you, God, that you receive everyone's us, O God. You thank you that the offering is acceptable to you, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa mga lahat, Panginoon, na umaasa lamang sa iyo, Lord. Patuloy mo silang katakpuin, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na itong pinagpalang araw na ito. Yes, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Can we give God the praise, Lord? Hallelujah. Yes, God. Thank you for your wonderful presence, O God. Hallelujah. This is all our prayer, O God. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Next Friday, we have Tuesday, we have Sunday. So see you. God bless you. Hallelujah.